Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sabayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagkadarang sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon, nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaningninga ng Diyos ng Israel, parang ugong ng malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaningningang yaon. Ang pangitaang ito ay tulad ng nakita ko nang wasakin ang Jerusalem. Tulad din ito noong nakita ko sa ilog Kebar. Ako'y sumubsob sa lupa. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo'y punong-puno ng kaningningan ng Panginoon. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, "Tao, ito ang aking trono at ito ang tungtungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang, ang mga lingkod niya'y magiging mapayapa. Kung mga nagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaok palad. Ang kapayapaan at katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi. Gagawing maunlad ang Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Sa ating mananatili, paglingap ng poon lagi.
Hallelujah! Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang malagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at pinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at tinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tatawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag ng tagapagturo, sapagkat iisang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good morning. Bago po natin ipaliwanag ang Ebanghelyo ng buo, unahin muna natin yung huwag tawagin ang sinumang taong guro o ama. Ay bakit tayo matawag ng ama? Para po maunawa natin, maraming salita ang salitang ama sa orihinal na lingwahe ng Biblia. Ang ama sa atin isa lang. Father, pag father, father lang. Yung mga daddy, etc. Pero basically, father, father lang. Sa orihinal na teksto ng Biblia, maraming salita ang ginagamit para upatungkol sa father, sa ama. Ang ginamit na salita na ipinagbabawal ni Jesus ay hindi yung ibig sabihin ay ama bilang tao, kundi bilang Diyos. Guro na hindi guro ng teacher, kundi guro ang makapangyarihang guro, ang Panginoong Diyos. Lamang ang ama at ang guro. Okay. Dito po ay nakatuon si Jesus sa mga eskriba at mga pariseyo. Sino po ba ang mga eskriba at mga pariseyo? Lagi po natin naririnig yun. Kalimitan, darating sa mga susunod na mga araw, tatawagin sila ni Jesus ng mga hipokrito. No? Maraming beses naririnig natin, you scribes and Pharisees, you hypocrites. Kayong mga hipokritong, mga eskriba at mga pariseyo. Sino po yun? Nung wala pang Biblia, sa lumang tipan, may tinatawag tayong aklat ng mga batas. Aklat ng mga kautusan. Ang lumang tipan, ang buong lumang tipan, yung Old Testament, is generally divided into two. Dalawa po yung general division. Ang first part niya ay tinatawag na Book of the Law, Aklat ng Kautusan, at ang second part niya ay Aklat ng mga Propeta. Yun pong unang part niya na Aklat ng mga Kautusan, 5 po yun. Yung unang 5 aklat sa lumang tipan, yun po ang tinatawag na mga kautusan. Ano po yun? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers,
at saka Deuteronomy. Review po tayo ng Bible paminsan-minsan. Yun pong 5 aklat sa Lumang Tipan, ang tawag po doon ay the Book of the Law, of the Laws. Aklat ng kautusan. Nandoon po ang kautusan ni Moises, yung tinutukoy ng Panginoon dito. Aklat ng kautusan, mga kautusan ni Moises na binigay ng ating Panginoon. Nagsimula sa 10, pagkatapos dinivide para lalong maipaliwanag, naging more or less 630. Dahil wala namang printing press noong unang panahon, kailangan kopyahin. Kopyahin para dumami at para ma-preserve. At itong mga kinopyang ito, binabasa ito sa mga sinagoga, itinuturo. Ang tagakopya ng mga batas, ang tawag ay scribes, escribiente. Nung una yung sekretary dito sa parokya, ang tawag ay escribiente, writer. Literally, ibig sabihin ay writer. Yung tagakopya ng mga kautusan, ang tawag sa kanila ay mga eskriba. Yung mga pariseyo, yung tagaturo ng mga kautusan. Kaya sa tingin ng tao, sila yung dapat ang sumusunod. Sila yung mga matuwid. Sapagkat alam nila ang kautusan, isinusulat nila, ipinangangaral nila, sila ang mga matuwid sa lipunan. Matuwid silang magturo. Pero ang sinasabi ni Jesus, sundin ninyo ang kanilang itinuturo, ngunit huwag ninyong gagawin ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang tinuturo. Yan kahit po sa education, yan po ang basic. Ang teacher, dapat ginagawa niyang tinuturo niya. Kaya nakalagay sa Magna Carta for Teachers, nakalagay doon, at all times, dapat ang teacher ay behave. Sa lahat ng oras, at all times, a teacher should be a model. Hindi lang siya model pag sa school, kahit lumabas siya ng school, teacher pa rin siya. Maraming teacher ngayon, iba ang asal sa school, paglabas iba ang asal. Kaya hindi iginagalang ng mga eskwela. Noong unang panahon, kahit dito sa San Jose, lahat ng mga teachers dito halos, they belong to the higher level of society. Mga mayayaman sila. Sapagkat sila yung mga mayayaman, sila ay ginagalang. Hindi lamang sa school, kundi kahit paglabas sa school, iginagalang pa rin. Sapagkat hindi lang sila guro, hindi lang sila mayaman, isinasabuhay nila, pinaninindigan nila ang pagiging guro, model sila. Pero maraming teachers ngayon, teacher lang pagdating sa school, paglabas, iba na ang ugali. Ito rin, noon pa man, ganito na yon. Scribes and Pharisees. Kaya sa maraming pagkakataon, maririnig natin sinasabi ni Kristo, you scribes and Pharisees, you hypocrites. Kayong mga hipokrito, iba ang inyong kinokopya, iba ang inyong tinuturo, pero iba ang inyong isinasagawa. Kaya sa mga nakikinig, sa mga estudyante, lahat naman tayo estudyante, pag alam nating tama ang itinuturo, sundin natin. Pero pag alam nating hindi tama ang ginagawa, huwag nating sundin. Hindi lang ito para sa mga scribes and Pharisees, para din ito sa mga nakikinig. Kung minsan, tayo'y parang mga eskriba din. Ba? Kung minsan, mga magulang, mangangaral sa mga anak. Pero yung ipinangangaral, iba naman ang ginagawa. Kung minsan, there is a little scribe, there is a little Pharisee in us. Pero kung minsan, tayo yung mga nakikinig. Kaya sa mga nakikinig, sundin natin pag alam nating tama. Kahit sa mga anak, ang pinangangaral ng magulang na tama, sundin natin. Pero pag sila'y gumawa ng masama,
huwag nating sundin. Yun po ang aral po natin ngayon. Hindi lamang sa mga eskriba, hindi lamang sa mga pariseyo, kundi sa atin pong makabagong panahon. Ang tawag pa nga dito sa bandang huli, nakalagay po dito, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod. Ito po yung favorite term ngayon sa simbahan. Ang tawag po natin dito ay servant leadership. Servant leadership. Pag kayo naglingkod sa simbahan, hindi ibig sabihin kayo ay magmamando. Magmamando lamang. Pag kayo ay nahirang na leader, simbahan man o pamahalaan man o lipunan man, ang inyong paglilingkod ay dapat ay service. Kaya magandang translation sa Tagalog eh. Ang translation sa Tagalog ay lingkod bayan. Lingkod bayan. Unfortunately, marami sa ating mga leaders ang hindi lingkod bayan, kundi lingkod sarili. Yung paglingkod sa bayan ay di pretext na lang yon, palabas na lang. Pero ang unang pinaglilingkuran, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga kamag-anak, ay tumatagal sa politika, mula sa kalululuhan hanggang ngayon, sila pa rin. Lingkod pamilya, hindi lingkod bayan. Mga kapatid, inuulit ko po, narito ang aral. Pag tama ay ating sundin. Pero kahit sila ay tama sa pagsasalita, pag sila ay gumawa ng hindi tama, huwag po nating sundin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mayroon tayong isang Ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matigaga sa kanilang banal na tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang salita ng Diyos, naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, nalulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ng may habag at pag-aangin ang kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at yaong mga hindi pa nakarinig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito nga may alay. Mula sa lupa't buwan ng aming paggawang tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob,
Narito ang may alay mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo, na sa salita't gaway nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat kami aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kapiling ng lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako ng sundin ang loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiis siya ng unat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon na naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin si tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ni Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Hinangalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa maiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Kristong kuya ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal. Sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas sa ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay baging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain ka ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayo upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.